Mga kababayan, pumasok na po ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan nating low pressure area. Kung posible ba itong makaapekto sa bansa? Alamin natin kay Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Magandang hapon, Ms. Naomi. Ganun din sa ating mga taga-subaybay. Yung low pressure area sa kasalukuyan na ating minamonitor ay nasa 660 kilometers east ng Virac, Catanduanes. Nag-move ito generally pa northwest at papalapit sa ating kalupaan. Pero may dalawang senaryo tayo na nakikita. Yung isa ay bago ito lumapit sa kalupaan ay pupunta na ito pa northward. Pero yung isa ng mga senaryo ay tatama ito magkocross sa Central Luzon at papunta paakyat sa Northern Luzon. Posible din na mag-dissipate o malusaw ito along the way habang kinocross niya yung kalupaan natin. Nakataas pa rin tayo sa low chance. Ibig sabihin, yung itong low pressure area na ito na mag-develop sa isang ganap na bagyo o tropical depression ay mababa pa rin yung chance. Isang model lang yung sasabi base sa ating monitoring dito sa Pag-asa na magde-develop ito. Ibig sabihin ay maliit talaga yung chance na mag-develop ito. Pero yung paglapit nito sa ating bansa at yung mga paulan na gagawin nito ay yun yung dapat natin na paghandaan, lalo na dito sa northeastern part ng Luzon, yung Cagayan Valley region. Inaasahan natin na makakapagpaulan yan by Thursday and Friday. At para naman sa overall outlook natin for today, yung habagat ay nakaka-apekto pa rin, pero focus na lang siya dito sa extreme northern Luzon, particular na sa Batanes at Babuyan Islands at sa natitirang bahagi ng ating bansa, Metro Manila. Overall, kung isa-summarize natin, partly cloudy to cloudy skies yung mararanasan natin sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, mababa yung tsansa ng mga pag-ulan natin. At kung mapapansin natin, ganito rin yung naranasan natin ng mga nakaraang araw simula Thursday last week. Ito yung tinatawag natin na monsoon break. Pag dinefine natin yung monsoon break, ito yung mga araw na kung saan during southwest monsoon or during habagat or during rainy season natin, ay pansamantalang hindi tayo nakakaranas ng mga pag-ulan. Yung criteria na ginagamit natin dyan ay kapag yung western station natin o yung mga lugar natin, mainly sa western part ng Luzon, ay hindi naka-receive ng mga pag-ulan na more than 5 millimeters for at least 3 consecutive days o 3 magkakasunod na araw. Para naman sa ating update sa mga dam, at yan po yung ating update mula sa DOST Pag-asa. Ito po si John Manalo at mag-ingat po tayo. Maraming salamat po, Pag-asa Weather Specialist John Manalo.